Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Yung nasa dulo dyan, lumapit kayo rito. Napakahalagang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, yung ibibigay sa bawat isa sa atin. At ako naniniwala, narito tayong lahat sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, nagkatipon, upang tayong lahat ay magpasalamat sa dakilang Diyos na gumawa ng langit at lupa, nagbigay ng buhay, ipinako sa krus para sa aking kasalanan, sa iyong kasalanan at sa ating lahat ng mga kasalanan. At ngayong umagang ito, lagi kong sinasabi, we are not here to hear the word, but we are all here to obey the word. Naririto ka, hindi lamang para mapakinggan mo itong salita ng Diyos ngayong umagang ito. Kung hindi ito po ay mapakinabangan mo at gawin mo. Kaya nga sa pagsamba natin ngayong umaga, ang pinakamahalaga rito, yung salita ng Diyos na napakinggan mo dahil ito yung ibabaon mo sa loob ng isang linggo upang maging maayos yung buhay mo, buhay ko at buhay nating lahat. So itong paksang ito na ating pag-aaralan, dito po sa Malakias chapter 3, verse 10, Diyos ang nag-utos nito at nagsabi, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos, dito po sa church, upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Sabi po rito, subukan ninyo ako sa mga bagay na ito, kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Diyan mo lang mo yan, anak. Tayong lahat ay pumikit at tayo manalangin sa Panginoon. Diyos naming nasa langit na nagbigay buhay, sumakatawan tao upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Sa umagang ito, kami pong lahat ay humingi ng tawad sa aming pong mga nagawang kasalanan mula sa aming pag-iisip, sa aming pong mga gawa at sa aming pong mga salita. Patawarin mo po kaming lahat. Salamat po sa kapatawar at gayon din po, samahan mo kami ngayong umagang ito. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng anointing, ng revelation, ng wisdom and knowledge upang ang bawat salitang aming mapapakinggan ay aming pong maipamuhay. Ito po'y maging pagbabago ng aming buhay at kalagayan ng aming buhay. Wini-welcome po namin ang Holy Spirit sa aming kalagitnaan upang ikaw ang maparangalan, hindi po ang aming mga sarili. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng nagmamahal sa Kanya ay magsabi ng palakpakan natin si Lord. Okay, bago po ako magsimula, yung mga nasa dulo dyan, pumunta kayo rito. Ayoko nakatayo dyan. Okay, punta kayo dito sa harapan. Meron pa rito. Dito, may dalawa pa rito. So ito pong paksa na ating pag-aaralan. Ngayong umagang ito sa Malakias chapter 3 verse 10 ay isang paksang napakahirap ipangaral ng isang pastor. Kaya ako, nalulungkot ako. Maraming church ngayon mahihirap. Maraming church ngayon, maraming pamilya ngayon, maraming mananampalataya ngayon, mahihirap. Bakit? Merong utos ang Diyos na hindi sinusunod ng tao. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon, kaya sabi ko, makinig tayong lahat. Sapagkat itong paksang ito ay natutunan ko, nadaanan ko, at maraming salamat sa Panginoon sapagkat totoo ang salita ng Diyos. So itong paksa nating pag-aaralan, tapos ibalik mo uli dyan, ay pinamagatan po natin the power of giving. Yan po yung paksa na ating pag-aaralan ngayon. Bihira ko pong ituro to. Ngunit ako po naniniwala nung itinuro ko to ng year 2009, doon sa lugar ng Piat Street, Garden Villas 1, maraming nawala. At ngayong umagang ito, ituturo ko ulito, hindi para mawala ka, kung hindi para maintindihan mo na merong Diyos na merong kapangyarihan, merong power if you are give. Giving is powerful. Sapagkat nung unang panahon, kung babasahin mo ang Biblia, ang pinakamahirap sa tao ngayon, hindi nagbasa ng Biblia. Hindi alam ang Genesis, hindi alam ang Deuteronomio, hindi alam ang Exodus, hindi alam ang Levitico, mga pangyayaring ginawa ng Diyos para sa tao. Mga sitwasyong tinuruan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga panahong yon sa pamamagitan ng giving is worship.
Kung babasahin mo ang Exodus, Deuteronomio, Levitico, sa pagsamba nila, hindi ganito pagsamba nila. Walang awitan, walang preaching, walang drums, walang worship leader, wala lahat. Pastor, ano meron? Giving. Pumupunta sila sa templo upang magdala ng kanilang mga ani. Ika-10 bahagi ng kanilang mga ani. Dinadala nila ang kanilang mga tupa, mga kambing, mga baka, at ito po ay kanilang sinusunog doon sa dambana ng Diyos. Yan ang pagsamba ng unang tao sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, ginawa ang pagsambang yon. Naghahandog sila ng hayop, ngunit ang kanilang mga buhay ay masahol pa sa mga hayop. Paulit-ulit hanggang dumating sa malakyas ang huling aklat ng Old Testament. At ito ang sabi ng Panginoon, ilagay mo ron, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan daw ng templong ito. Matugunan ang pangangailangan ng bawat templong nasa puso ng tao. At sabi dito, subukin ninyo ako, sabi ng Panginoon, sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Ngayong umagang ito, the power of giving is very important to all of us na ito po ay maiintindihan mo. Maintindihan mo na lahat ng bagay na meron ka ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Even your life, bahay, tahanan, lahat ng bagay hindi sa iyo, sa Diyos. Pinahiram ka lang ng Diyos ng mga bagay na yan upang gamitin mo para sa kapurihan niya. Kaya ang utos ng Diyos, ibigay mong buong buo ang iyong ikapo. Ngayong umagang ito, hindi natin pag-uusapan ang pera. Kasi pag sinabing giving, pera. Hindi pera ang kailangan ng Diyos. Pag sinabing giving, life, buhay. Ang pinakamahalaga sa Diyos, hindi ang pera, kung hindi ang buhay mo na naririto ka ngayon sa kingdom of God. The power of giving is in our life. Wala sa pera. Walang value ang pera sa harapan ng Diyos. Walang value ang ginto sa harapan ng Diyos. Ang may value sa harapan ng Diyos ay ikaw, ako, at tayong lahat. Sapagkat nang tayong lahat ay magkasala, hindi niya tayo binayaran ng ginto, hindi niya tayo binayaran ng pilak, hindi kanya binayaran ng dollar, hindi kanya binayaran ng pera. Ang binayad niya sa iyo ay buhay. Kaya ngayong umagang ito about the power of giving, gusto ko po at gusto ng Diyos na maintindihan nating lahat na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. But this is the question. What is the secret of giving? Ano ba talaga yung sikreto ng giving na ito? Para itong giving ito ay maging powerful. What is the secret of power of giving? Ano ba talaga yung sikreto? Sapagkat maraming nagbigay ng walang pag-ibig. Pastor, pwede bang magbigay ng walang pag-ibig? Pwede. Pero pwede bang umibig na hindi ka nagbibigay? Hindi. Kasi umiibig ka. Uulitin ko, pwede ko kayong bigyan pero hindi ko kayo mahal. Pero hindi kita pwedeng mahalin na hindi kita pwedeng hindi bibigyan. About the power of giving, there is a secret. And the secret of the power of giving is number 1. The secret of power of giving is to know the purpose of giving. Bakit ako magbibigay? Yan ang tinanong ko nung araw. We must know the purpose of giving. Ako, katulad mo rin ako nung araw, sweetik ako. Napakagulang to, it's. Hindi mo ako maiishan. Kaya nung unang pumunta ako sa church at marinig ko ang giving, natiso din ako katulad mo. At katulad mo rin ako na pagka-giving, naiihi ako. Kasi bakit? I don't know the importance of giving. Ang giving sa akin ay kawalan. Marami akong pangangailangan. Kaya kung ako man magbibigay, ibibigay ko yung hindi kalooban ko, kung hindi, yung gusto ko lang.
there is no power. But this morning, we must know the purpose of giving. Bakit ako magbibigay? Yan ang tanong ko nung araw. Mapupunta lang yan kay pastor. Mapupunta lang yan sa tao. But this is the command of God. Tandaan mo, hindi utos ng tao to. Hindi utos si pastor to. Utos to ng Diyos. Nung araw, marami nagtampo sa akin nung nagpapayuniring ako sa garden. Kasi bakit? Pagdating sa tithes, tinuturuan ko sila dahil ang pinakamalungkot sa isang pagpapastor, ng isang katulad kong pastor, ang hindi ituro ang tama at ang mga miyembro niya ay habang panahong mga mahihirap. Matapang ako magturo ng giving sapagkat itong giving ay ginawa ko. And now, I am blessed by God. At ang kayamanan sa akin ay hindi ginto. Ang kayamanan sa akin ay ang masaya kong pamilya. That is the great treasure in our life. We must know the purpose of giving. Katulad mo rin ako, nag-isip ako nung araw, bakit ako magbibigay? Kasi po, gitarista ako nung araw ng church. Sabi ng pastor ko, kung gusto mo maglingkod, mag-gitara, dapat sumusunod ka sa tithes. I don't know, what is the purpose of tithes? Lagi kong iniisip, mapupunta lang yan sa'yo, kaya mo ako pinipilit eh. But when I read the Bible, in Malakias 3:10, God command the people to obey about the purpose. Kasi hindi iuutos ng Diyos ang giving kung walang dahilan, kung walang purpose. Tama? Kung ang lahat ng bagay ay merong purpose, microphone, pulpit, silya, lahat yang nakikita mo, merong dahilan yan kung bakit ginawa. And the purpose of giving to all of us to know what is the purpose of giving. We must know what is the purpose of giving. And the purpose of giving, God said in Mark chapter 12, verse 30 to 31, what is the purpose? The purpose of giving is to love God and to love other people. That is the purpose. But we don't know the purpose. Diba? Kaya nga, pag ikaw nagbibigay ka, ipinakikita mo lang sa Diyos na mas mahalaga siya sa pera mo. Mas mahalaga ang Diyos sa kayamanan. If you give, you connect your heart to God. You connect heart to God. Dahil nang magkasala ang tao, nawala ang pag-ibig. Kaya nga sabi ng Panginoon, this is the purpose. Ibigin mo ako ng ano raw? Buong puso. Kaya nga sa giving, buong puso. Hindi isip. Kaya pag ikaw nagbigay ka at ginamit mo ang isip mo, maaalala mo lahat ng due date ng bayarin mo. Maaalala mo lahat ang mga utang mo. Maaalala mo lahat ang pangangailangan mo. At makakalimutan mo yung purpose why you give to the kingdom of God. And the purpose why we give is to love God. Kaya nga maraming nagbigay dito na walang pag-ibig sa Diyos. And if you give, you connect your heart to God. Kaya nung unang panahon, pagka sila sasamba, may mga dala silang mga kambing, mga hayop, mga tupa sa kanilang pagsamba upang isabog doon yung kanilang mga dalang hayop, yung kanilang mga handog, ipinakikita lang ng mga tao sa Diyos yung kanilang pag-ibig. Kaya nung araw, walang praise and worship, walang message, walang tambourine, walang gitarista. Sa kanilang pagsamba, ang dala nila yung ano? Yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Binubuhat nila yung kanilang mga ani upang ihandog sa Diyos ng pag-ibig. Kaya ngayong umagang ito, nalulungkot ako. Maraming church ang nagsa-Sunday service ngayon, sumisimba na walang pag-ibig sa Diyos. Bakit? Hindi nila naiintindihan. What is the purpose of giving? And the purpose of giving, you connect your heart. You connect your heart to love to our God. Kaya mapapansin mo, hindi ka nababago. Kasi bakit? Hindi mo naman mahal si Lord eh. Mas mahal mo ang pera.
Mas mahal mo ang trabaho mo. Mas mahal mo ang kayamanan mo. Kaya ang buhay mo magulo. Kaya ang buhay mo mahirap. If you give, if you offering to our God, you worship God deeper inside your heart. You connect your heart to God. Yun ang tunay na pagsamba. Hindi yung pakikinig, hindi yung pagsasayaw, hindi yung pagkanta, hindi yung pagigitara, pag-organ. Hindi yan ang pagsamba. Ang pagsamba po is heart to God. Kaya the purpose is to love God. Papaano ka sa pagsamba every Sunday? Ikaw ba yung pagdating ng offering na iihi? Kaya nga sabi ko sa mga asiring, sa Sunday, mag-provide na kayo ng diaper. Kaya yung mga iihi, huwag mong palabasin, pag-diaperin mo. Wala rin yung box ng offering nandito. Matapang akong itinuro to sapagkat ito ay salita ng Diyos. Utos ng Diyos. Kung ito utos ng tao, hindi ko sasabihin to. Hindi ko ituturo to. At to be honest, ngayong umagang ito, maririnig nyo itong covenant na to. Pag itong salitang itong itinuturo ko ay hindi totoo, parusahan ako ng Diyos. Tatanggapin ko. Pero ngayon narinig mo to at hindi mo sinunod, paparusahan ka ng Diyos. Tandaan mo yung sinabi ko. That is worship deeper inside your heart, not your mind. Sa pag-worship ngayon ng tao, sa pagbibigay, ang ginagamit na nila, hindi puso, isip. Pag sinabing giving, kawalan. Naranasan kong maputulan ng kuryente. Naranasan kong mabatakan ng motor. Naranasan kong maghirap. But I stand in the truth about giving. Sabi ko, pagka ito, kinain ko to. Laso ng pamilya ko to. Ang motor, madali lang ako magkaroon yan. Pambayad sa kuryente, madali lang ako magkaroon ako niyan. Nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Pero hindi ako natakot mawala ng pera, mawala ng miyembro, mawala ng kuryente, mawala ng motor. Hindi ako natakot. Hanggang ngayon, ituturo ko to dahil gusto ko pagpalain ka ng Panginoon. Kung hindi ito totoo, parusahan ako ng Diyos. Tanggap ko. Being a pastor. Pero kung totoo to at narinig mo at hindi ka marunong sumunod, parusahan ka ng Diyos. Ang Diyos ang uhusga sa atin. That is the truth about giving. We must know the power of giving. And the power of giving is in the purpose of giving. Ang purpose, para matugunan daw yung pangangailangan ng templo. Kaya magtataka ka ngayon, maraming church, ganito. Mahihirap ang church. But in the religion, ang gaganda ng church nila. Sabi ng Panginoon, gigibain ko yan. Sa ikatlong araw, itatayo ko yan. Ano nangyari nung nangaral ang Panginoon about the temple? 40 taon naming itinayo yan. Wawasakin mo lang, ang laki ng ginastos namin dyan. Nagbigay kami sa church para pagandahin yung building na yan. But the church is not building. The church is inside our heart. Nasa puso mo, ang tunay na templo ng Diyos. Wala sa building. Ang tunay na puso, ang tunay na templo ng Diyos ay nasa puso ng bawat tao. Kaya sabi niya, gigibain ko yan. Nag-react ang mga pariseyong nagpaganda ng templo. 40 taon namin ginawa yan. Gigibain mo lang. Sabi ng Panginoon, itatayo ko yan. Sa ikatlong araw, hindi nila maintindihan. Because God is God of Spirit. Ang pinag-uusapan natin ngayon is not money, but it is Spirit of God. About giving. Ang sarap magbigay pagka mayroong pag-ibig. Kaya ako nakita ko maraming Kristiyano ngayon hindi lumalago because of giving. Maraming Kristiyano ngayon mahihirap ang buhay because of giving. Hindi madamot ang Diyos para dinggin ang iyong mga panalangin
patungkol sa lahat mong pangangailangan. But you don't have power to pray. Because you do not know what is the secret and purpose of giving. The purpose of giving is for the kingdom of God. Kaya nga, ang purpose ay to love God and to love other people. Kaya pagdating sa cell group, pagka ikaw cell group leader ka, at magkakainan doon, huwag mong payagang wala ka kahit 10 piso, 5 piso. Sa Diyos, hindi palakihan ang bigay. Sa Diyos, patamaan lang ng puso. Kasi alam naman ng Diyos ang mga pangangailangan natin at alam niya kalagayan natin eh. Kaya po, matapang ako ituturo to sapagkat ang pinakamasaklap sa pagpapastor ko, yung nagpastor ako na habang panahon mahihirap kayo. Yan nga ang sabi sa akin ni Pastor Domingo. Sabi niya, Pastor, pagdating sa giving, tapangan natin ang pagtuturo. Sapagkat sa religion, hindi itinuro ang tamang giving. Ang itinuro ng mga Kastila sa giving, pagandahin ng templo. At ang lahat ng nalilikom sa bawat religion, pre-tax. Nasaan niya? Nasa Pilipinas ba? Wala. Nandoon sa Roma. Nang sakupin tayo, hindi kinuha ang ginto, kagaya ng mga Hapon. Hindi tayo pinanangga sa gera, kagaya ng Amerika. Ginawa tayong base militar. Kung hindi ang ginawa ng mga Kastilang napakatatalino, tinuro sa atin ang salita ng Diyos na walang kabanalan. Alam niyo ba, ang mga berdugo nung unang panahon ay ang mga praile, si Padre Damaso, nagpapapatayan at rapist yan. Hindi ko po sila sinisiraan, pero nang basahin ko ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na ewan ko kung pinag-aaralan pa ngayon ng mga tao yan, kung bakit nila pinatay si Rizal, isa lang ang dahilan. Sapagkat alam ni Rizal, ang kalokohang itinuturo sa relihiyon. Ganon katindi ang relihiyon. Hindi ko po sinisiraan ng relihiyon. Kaya si Duterte minumura mga pare eh. Bakit? Pinagsamantalahan din si Duterte ng baklang pare. Yung po totoo. Hindi ko, ayan, ang Diyos. Noong nandoon po ako sa Kalibo, Aklan, yung pare po namin doon, bakla rin. Siyota pa ng aking barkadang si Edmond. Pagpupunta kami ron, nakikita ko yung mga pare, mga nagmamadyong. Kaya nung araw, hindi ako sisimba eh. Paglabas sa akin nun, pare, tara na. Minsan may mga dalang mansanas, ang galing yan. Ito yung offering kay Father, dami sa rep, kinuha ko. Tapos dumili siya ako ng pera, pare. Hinuhututan niya si Father eh. Si Father bakla. Totoo po yun. Hindi ko kayo sinisiraan. Parusahan ako ng Diyos kung di totoo. We must know about the purpose of giving. Ang tunay na pagbibigay hindi sa laki ng pera. Nasa katapatan ng puso mo kung talagang totoo yung ibinibigay mo. At hindi mo alam pagka nagbibigay ka, you know the purpose. Kaya ngayon, alam mo yung purpose. Pag nagbigay ako, ikinukuni ko lang yung puso ko, hindi isip ko sa Diyos. Ano ibig sabihin ng giving, Pastor? Pagtitiwala sa Diyos. Na ina-acknowledge mo lahat ng meron ka sa Diyos, hindi sa'yo. If you give. Number 2, what is the secret and power of giving? The secret is we must know the plan of giving. Ano ba plano? Bakit ako magbibigay? Meron ba plano? Pag nagpatayo ka ng bahay, di ba gumagawa kang plano? Alam mo ba kung magkano gagastusin? Pag ikaw nakakakursunada ka ng cellphone, nagpaplano kang bumili, Android, ayaw mo na ng Nokia. Di ba nagpaplano ka? Paano ako magkakapera? Magtatrabaho ako, ganito. Gumagawa ka ng plano. But if you give, you know the plan of God in giving. Kasi kung wala namang plano ang Diyos sa pagbibigay, ba't ako magbibigay? Tama?
Kaya tayo nagbibigay. For example, in our church, ang dami nating plano. Ngayon po, natutuwa ako yung mga kapatid natin, hindi na sila mag-iigib. Kasi nung kailan nasira yung poso, ang problema naman doon sa ating motor, yung tubong binaon, mababaw daw, hindi makahigop ng tubig. Sabi ko, pambihira naman yan, buti pa ang mga adik, ang daming nahihigop. Yung poso, walang mahigop. Yung pala, maiksi yung tuter. Hindi makahigop. Ano ginawa ngayon? Nilagyan ng water pipe. Natatawa yung mga nakakagets no? Nilagyan po ng injection. Ano yun? Ano yung nilagay doon, Cyril? Nilagyan ng injection. Tuter tuloy sinabi ko. Nilagyan ng injection pump. Binaunan po doon. Ngayon, alam nyo, every 5 minutes, puno ka agad yung tangke. Dati, 1 oras ka lahat, under ng under, laki tuloy ng kuryente. Kaya nag-overheat yung ating kontador. Talo pa, ihinis yan pag umihi. Alam niyo, nung kinabitan ng injection pump, alam niyo kung magkano injection pump? 6,500. Sabi ko, kung hindi ko pa planuhin ipaayos to, baka tumandang kuba si Adam, kaiigib kasi sila Adam nag-iigib. Gabi-gabi, iigib sila doon. Tatablayin sila roon. Dito naman sila, pag tinabla rito, doon na palipat-lipat. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman kami. Nagplano ako sabi ko Ngayon naman yung kuryente natin, pasensyaan nyo, ilang aircon lang ang ating bukas ngayon, pero ngayon darating mamaya yung gagawa ng aircon, ng power saver. Kaya lang, malaki rin ang gagastusin natin doon. Pumunta kami kahapon yung Melchor sa Mother Church. Ang lalaki pala ng capacitor noon. No, mga industrial capacitor. Sabi ni Bishop, pinicture namin dahil kung hindi dumating, gagawin namin ito. Kinuha namin yung mga microfarad, tsaka voltahe ng ampere ng mga resistor, mga capacitor, tsaka resistor. Sabi ko, sige, kung naman yan, pag hindi dumating yung gagawin natin yan, bibili tayo sa road. Sabi ko, Bishop, magkano bubili nito? Naku, 1,000 mahigit yan. 1,000 ho? Pero sabi ko, ito plano namin Diba? Hindi habang panahon, mainit tama? Ganon din si Lord Kaya niya tayo inutosang may bigay kasi may magandang plano siya Kaya lang hindi mo alam yun. Kasi ang isip mo, pag nagbigay ka, nawalan ka. Pero hindi mo alam, may plano si Lord sa mga nagbibigay. Kaya sabi niya, it's better to give than to receive. Tayo, it's better to receive than to give. Baligtad tayo Kaya tignan mo yung buhay mo, matagal na Bakit hindi natin? Minsan baligtad rin naman no? Subukan kaya natin. We must know the plan of God in giving. Ano ba plano na itong Diyos na to? Binabanggit natin madalas yung Jeremiah 29 verse 11. Ano sabi ng Diyos? Siya lang daw nakakaalam ng plano. Magsabihin, hindi ko alam nyo. Ano raw ang dahilan niya sa plano? Sabi niya, ako lang nakakaalam ng mga panukalang inanda ko sa buhay mo para ano raw? Ang ganda ng plano Hindi para sa ikasasama mo, kundi para sa iyong ikabubuti. At ito'y mga planong magdudulot sa iyo ng kinabukasan ng punong-puno ng Ito pala plano ng Diyos. Pag nagbibigay ka rito, pagkatapos, ang gagawin mo pagkagibing, pumupunta ka rin sa kubeta. Walang plano Diyos sa CR. Sabi mo sa katabi mo, walang plano si Lord sa CR. Nandito sa church. Ang plano raw ng Diyos, hindi ko alam, hindi mo alam, hindi natin alam. Ako, hindi ko alam na makakapag-asawa ako ng maayos na babae. Lagi ko sinasabi, itong mukhang to, huwag mong pagkakatiwalaan to, lolokohin ka nito. Pero ngayon, pastor to, hindi ko po plano to, kapatid. Kaya hindi ako mukhang pastor Pagbaba ko kanina, may nagmano sa akin. Pastor, ayos ang suot mo, nagmano sa ko. Harabababa. Mukha raw akong pare. Hindi ko po plano, kaya pagpasensyahan niyo ako hindi ko planong magpastor. Plano ni Lord to, kaya wala kayong magagawa. Tama? At ako wala rin magagawa. Ang plano ni Lord, turuan kayo ng tama. Kaya nga kung itinuturo ko sa inyo mali, paparusahan ako ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo totoo. Kaya ako, siyempre, bakit ako magtuturo ng mali? Para ipahamak ang sarili ko?
at para ipahama ko pamilya ko, ang anak ko, ang apo ko. Nagtuturo ako ng tama dahil ito yung plano ng Diyos. Hindi ko pa nakita. Sabi ng 1 Corinthians, lagay mo ron anak, chapter 2, verse 9. Sabi ron, hindi pa nakita ng mata. Hindi pa naisip ng isip. No? At sumagi sa isip ng tao, yung ano daw? Yung mga gagawin niya sa mga, if you offering to God, you love God. Ang ganda ng gagawin niya sa'yo, hindi mo pa nakikita. Ako hindi ko nakita. Yung 3 kong anak, sabi ko, buti na lang pala sumunod ako sa plano ng Diyos. Ang gaganda pala ng lahi ko. Sabi mo dyan sa katabi mo, sumunod ka sa plano ng Diyos, maganda lahi mo. Ha? Huwag mo ipawasak yan. Ang ganda ng plano ng Diyos. Magkakaanak ka lang ng demonyita at demonyo. Ha? Kaya ako nung maintindihan ko, Lord, ang plano mo maging pastor ako dyan, Lord. Walang maniniwala, Panginoon. Huwag kang mag-alala, plano ko yan. Ngayon lang yan. Kaya ano ako nagpapastor, walang naniniwala, walang nagtitiwala. Kasi bakit? Kilala ako ng mga tao Atik yan Naniniwala kayo dyan? Labas-pasok sa kulungan yan. But now, the plan of God is within us. Nakita ko na kung may plano siya sa akin, may plano siya sa'yo. May plano siya sa'yo, pero hindi mo alam yun. At ang unang plano niya, ano? To change your life. Baguhin ka. Kaya alam mo, pagka-offering, naiihi ka kasi hindi ka pa nabago Tama? Mapapansin mo Yung pagka-offering na, saka pala maghahanap ng envelope, hindi pa nabago yan. Hindi pa alam yung purpose kung bakit yung plano kaya siya magbibigay. Ako nung malaman ko yung plano ng Diyos, pagkatanggap ko ng allowance ko o lahat ng meron akong pera, ma-invite man ako at bigyan ako ng honorarium o love gift, tinatanggal ko na sa Panginoon dyan. Lord, ito sa'yo. Ito sa akin, Lord. Kaya pagsasamba ako, totoo ko na bago. Diba? Kaya mapapansin mo yung totoong nabago, ang totoo pong nabago, ulitin ko hindi yung pumunta sa church, nagdala ng Bible, tapos nagsasayaw rito, hindi yun na nabago. Tapos naggitara ka, pagdating ng offering, natatai ka, naiihi ka. At sasabihin mo, Lord, I give you my life. I give you my life. Yung 20 pesos mo sa bulsa mo, hindi mo mabigay. Church, we must know the plan of God. Why we give? Ako yun ang tanong ko Takmauts ako Sabi ko, itong pastor na to magpapayaman lang to Kaya pinipwersa ako magbigay Pero hindi ko alam, ang ganda pala ng plano sa akin ng Diyos pag nagbigay ako. Pag nabago ako, kaya ulitin ko ang totoong nabago, pag nagbigay yun sa Diyos, tapat. Diba? Pagka-offering yun, si Lord tuwan-tuwa na kasi bakit? Tapat yun Ikinokonek nun, hindi yung pera yung puso niya sa Diyos. Kasi hindi sumusunod sa isip niya yun Ang isip niya, daing bayarin, pero yung puso niya, hindi. Lord, I give you my heart. Hindi ko po nanakawin to, Lord. Naintindihan niyo na? Bato-bato sa langit, tamaang bukol. Kasi ang gusto ko, pagpalain ka. Hindi kita gustong pagsamantalahan. Kaya kung mali itong tinuturo ko, ulitin ko, parusahan ako ng Diyos. Pag tama ito, sana mag-isip-isip ka, paparusahan ka ng Diyos. Ituturo ko sa ito dahil gusto kong pagpalain ka. Nagbibigay ka sa Panginoon dahil may maganda siyang plano sa buhay mo. At unang plano niya, baguhin ka. At sa bawat offering na hindi ka nagiging tapat, isa lang ang ibig sabihin ng Diyos, hindi ka pa nabago. Kaya tignan mo, minsan magulo buhay mo. May sakit ang pamilya mo. Bakit? Yung buto na dapat mong itanim sa matabang lupa ay kinain mo. Ulitin ko. If you plant the seed of faith in our offering, hindi mo pa makikita yan. Kaya ang tao po, alam mo, nakatingin yan minsan
sa pagpuno, literal yan, tinitignan niya yung bunga eh. Ha? Minsan tinitignan niya, sanga. Oh, ang dami ng sanga. Ang dami ng dahon. Kasi dali, para yata walang bunga. Ha? Bakit walang bunga? Drawing lang yan eh. Bakit yung buto? Kinain mo eh. Tama? Ang buto, itinatanim sa lupa. At yung buto, hindi nakikita. Tama? Nakikita ang sanga, nakikita ang dahon, nakikita ang bunga, pero ang buto, hindi nakikita. Nakatanim. Yung buto nabubuhay. Nagiging ugat, nagiging puno, nagiging sanga, nagiging dahon, nagiging bunga. Kaya alam mo ba ang utos ng Diyos pag nagbigay ka, huwag mong ipaalam sa kanan mo yung ibibigay ng kaliwa mo at huwag mong ipaalam sa kaliwa mo yung ibibigay ng kanan mo. Kasi bakit? Lihim ang plano ng Diyos. At ang unang plano niya ay baguhin ka sapagkat alam ng Diyos na pag pinagpala ka at hindi ka na bago, babalik ka uli sa sugal, alak, babae, drugs, yosi. Hindi ka lulusot kay Lord. Kaya ang unang plano ng Diyos, pasambahin ka niya. And now, we are not only worshiping God, but we give to our God. Kaya nga giving is also a part of worship. Pag ikaw nagbibigay ka, that is worship. Kaya ulitin ko ang sarap magbigay kung totoo kang nabago. Kaya ako po, pagka ako ngayon nagtatanim ako, Lord, nung kailan, inumpisahan ko na eh. Sabi ko, Lord, huwag na lang po bahay sa Tagaytay. Pambihira, nung pumutok yung taal, Lord. Naging aburon, ayoko na dyan, Panginoon. Dito na lang ako sa Tarosa. Nireject ko na yung Tagaytay. Daming asphalt doon eh. Alam nyo ngayon nung kailan, sabi ko, Lord, pagpalain mo naman ako ng sasakyan. Nangangarap po ako, hindi na kotse. Yung makakasakay ba yung 12 ko? Minsan, alam mo, nakikita ako ng Diyos eh. Bawat buto ko, Lord, Isuzu Crosswind. Lord, urban, Nissan. 18-seater, Panginoon. Para akong siraulo eh. At yung buto kong yun, hindi nyo nakikita yun. Pero sisiguraduhin ko, tutubo yun. The plan of God is to change your life. Kaya pag hindi ka na bago, kalaban mo yung offering box. Kasi isipin mo, ba't ako magbibigay? Makiki-aircon na lang ako. Makiki-igib na lang ako. Para kang pariseo. Second plan, what is the second plan? Ano ang sikreto? The plan of Jesus? Ang unang sikreto, ano? To change our life, to change many life. Pagka nagbigay ka, napapatunayan ng Diyos na totoo kang nabago. Ikalawa, useful. Diba? Pag nagbibigay ka pala, hindi mo alam nagiging useful ka. Kaya rito, marami rito masunurin kay pastor eh. Nagiging useful, marunong magpakumbaba, sa bahay nila, nababago, nagiging useful. Kasi bakit? If you give to our God offering, ang Diyos po, ang plano niya, binigay mo pera, ang binibigay niya spiritual. Kaya nagkakaroon ka ng fruit of the Spirit sa puso mo, nagiging nagkakaroon ka ng love, nagkakaroon ka ng joy, ng peace, kindness, and goodness na hindi kayang bilhin ng pera. Yun ang totoo. Ha? Kahit kasi, Byron, 1,000 bumait ka lang, hindi babait yan. Huwag ka na magyoyosi Opo, pag hindi ka nakatingin. Hindi babait yan. Pero alam mo, pag yan natutong sumunod, nagkakaroon niya ng useful life. At sa bawat pagbibigay mo sa Panginoon, ulitin ko, kita ng Diyos yung mga useful life. Ako, trabaho ko nung araw sa church, nakapunas lang ako ng silye. Sa garahe ni Kapitan Marcelo kami nagagawain nun. Tapos na-promote akong gitarista. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Isa lang po ang hinahangad ko, magkaroon akong masayang pamilya. Ayoko po tumandang binata. Kasi bakit? Walang mag-aalaga sa akin na anak. Diba? Tsaka malungkot pagka walang asawa. Kaya sabi ko, sino kaya ang mapalad na babae mapapangasawa ko?
Kasi sabi ng nanay ko, anak, mag-aasawa ka? Naku, anak, para mo ng awa, huwag ka naman damay. Yun sabi sa akin ng nanay ko, pero hindi niya alam, na-change life ako kasi may plano Diyos eh. At sa tuwing nagbibigay ako, na-change life ako, sa tuwing mabibigay ako, nagiging useful ako. Sayang, namatay kaagad ang nanay ko, hindi niya nakita yung ikatlong plano ng Diyos sa buhay ko. Ano yung ikatlong plano ng Diyos sa buhay natin? Pagpalain to bless our life. If you give, the secret plan of God in giving, nagaganap eh. Last, what is the secret and power of giving? Sabi nito, we must know that everything comes from God and He is more than everything. Pag ikaw pala nagbibigay, ina-acknowledge mo lahat ng meron ka galing sa Lord. At pagka nagbibigay ka, sabi rito, everything is more than. Higit dito si Lord. Sabi nito, He is more than everything. Kaya kaya mong ibigay diyan kasi bakit? Higit pa dyan ang ibibigay sa akin ng Lord. Ako, ganun po ako pag ako nagbigay. Naranasan ko mabatakan ng motor, maputulan ng ilaw, hindi makabayad sa pag-ibig sa aming hinuhulugang bahay sa garden. But now, updated kami. Baka 5 years na lang yung bahay ko, yung bahay namin ni Ana. Nasa 3 na lang yata ang monthly namin. Lagi akong updated kasi bakit? Sinunod ko yung plano eh. Kaya ngayon, nandun ako sa blessed life. Kasi yun ang plano niya eh. Kaya ako inuutusan ng Panginoon magbigay kasi ang gusto niya makita sa buhay ko yung plano. Ano plano? Mabago ako, gamitin ako, para pagpalain ako. Kaya ako lagi ko sinasabi rito sa mga Christ-centered, huwag niyo na akong pakitaan ng pakitang tao. Alam ko kung totoong nabago ka. Kasi pagka totoong nabago ka, mayroong gustong maging katulad mo eh. At pagka nabago ka, hindi pwedeng wala kang pagpapala sa Panginoon. Hindi pagpapalo. Ulitin ko dalawa yung pagpapala at pagpapalo. Kung naranasan mo ng mapalo, maranasan mo sana yung pagpapala. Kasi yung pagpapalo sa isang taong hindi marunong sumunod, ang sabi niya, hangal. Bukas, kukunin ko ang asawa mo, anak mo, kukunin ko buhay mo. Kaya bang kunin ng Panginoon? Hindi tayo hangal, mga kapatid. Sana alam mo, plano ng Diyos. We must know everything comes from God. At ang pinakamahalagang bagay na meron ka na galing sa Diyos ay ang buhay mo. Kaya huwag mong ibigin yung mga material na bagay na meron ka. At ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos sa buhay mo na meron ka na binibigay niya, hindi lang ang buhay. Hangin, liwanag, gravity. Alam mo ba yon? Kaya kinakailangan maintindihan mo eh. Sabi dito, He is more than everything. Higit ang Diyos sa kotse. Higit ang Diyos sa bahay. Higit ang Diyos sa trabaho. Kaya wala kang pwedeng ikatawiran sa Panginoon. God is more than anything. Pinakamahalaga siya. Kaya nga sabi ko noon, mawalan ako ng miyembro. Huwag lang ako mawalan ng Diyos. Kasi ang miyembro kaya magpadala ng Panginoon. Pero ang Diyos, ang miyembro, hindi pwedeng magpadala ng Panginoon. Tama? Kaya ngayong umagang ito, the power of giving is within us. Sana hindi mo lang siya narinig. Sana maranasan mo siya. Pag sinabing power, kapangyarihan to ng Diyos. Hindi to kapangyarihan ng tao. Hindi kayang gumawa ng tao ng isda sa karagatan. Hindi kaya ng taong gumawa ng hangin.
lalong hindi kaya ng tao na mag-extend ng buhay. Kaya ngayong umagang ito, I encourage every one of you. The power of giving is within us. Sumasa ating lahat sapagkat ang Diyos ay may plano sa bawat taong sumusunod sa Kanya. And giving is not money. It is life. You lost without Jesus, without life. Inaanyayahan ko po ng bawat isa ay tumayo